So, magandang araw. Nandito na naman tayo sa mall. Gagawa lang tayo ng video. So, tong video na to is tungkol na lang sa relasyon na ano ba mas ideal na relasyon. Diba? Kasi marami nagtatalo niyan. Merong mga nagsasabi 50-50. Nabanggit ko na yan sa ano ko sa Facebook ko na wala talagang 50-50. So yung mga 50-50 na yan na relasyon is babae pa rin talaga nagli-lead dyan. Kasi lalaki yung tagahatid sundo, tapos tagaluto, gawain ng mga household chores, yung mga vacuum, floor wax, walis-walis, tapos bumibili sa palengke, ganyan. Para sa akin is ideal talaga is yung pumaldo ka talaga. Kasi ito calculation ko na to eh. Kasi 'di ba yung 50-50, marami akong mga katrabaho na ganyan eh, na 50-50. Dahil nga nagtatrabaho yung babae, tapos sabay yung lalaki nagtatrabaho rin, same sila na nurse. Pero ganun pa nga rin, lalaki pa rin yung mas maraming ginagawa. Ibig sabihin trabaho sa bahay. Hindi talaga ideal yung ganyan. Mas maganda talaga, mas malaki yung income nung lalaki. Tapos yung babae magsasubmit na lang, 'di ba, sa leadership. Kasi nakasalalay. Kasi ang power dynamics lang talaga ng bawat relasyon is yung hindi ka kaya mawala. Kasi pag nawala ka, ibig sabihin mahihirapan siya sa survival niya. So logically speaking is isa lang talaga yung power dynamic talaga na relasyon na mag-work talaga na may freedom ka. Which is yung ginagawa ni Bugoy na Koy-Koy, di ba? Kasi pagka, kuwari yung babae, umalis sa poder ni Bugoy na Koy-Koy, oo nga, may traction pa rin, may pera. Pero, may empty. Kasi yung pera naman nila, binibigay nila kay Bugoy na Koy-Koy, di ba? Para pambayad siguro ng upa yun, pagkain, mga ganyan. So, dalawa lang kasi yan eh. Sa relasyon kasi, may leader at follower. So, dalawa lang talaga yan. Wala talagang balance dyan. Kasi walang kaayusan. Tsaka, magka-clash, magtatalo, di ba? Di ba yung mga equal partner, yung mga nagsimula sa friendship, tsaka panliligaw? Laging nagtatalo yan eh. Nag-aaway. Kasi nga, pareho sila, equal sila ng status, tapos equal sila ng gusto. So, parang nagtatalo. Walang nagsasubmit, di ba? Pero usually sa 50-50 na ganyan, nakatali yung lalaki kasi nga hindi niya mapakawalan yung babae dahil hindi siya bibigyan ng kipi, di ba? Kontrolado siya. So parang ganun yung nangyayari. Babae may power pa rin talaga pagka 50-50. Kasi panoorin niyo yung mga Machiavellian, kahit yung mga obserbahan niyo yung mga lolo natin, tapos yung mga sinauna natin tatay, is yung lalaki talaga yung provider, tapos nakasalalay talaga yung babae, nagde-depend. Kasi yun naman talaga yung role nila eh, magsilbi sa'yo sa lalaki, housewife lang sila, tapos mag-alaga ng bata at maglinis ng bahay, 'di ba? Tapos mamalengke, ganyan. Tapos ang role lang ng lalaki is pumera lang talaga, tapos maging leader, mag-lead kung saan pupunta yung relasyon nila, which is survival pa rin talaga. Ang goal naman ng lalaki, pumaldo lang talaga, di ba? Tapos magkaroon sila ng bahay, business, sasakyan para sa komportable buhay, di ba? So, ganun pa nga rin talaga yan. Yun talaga yung ideal talaga. Kaya once na malalaman mo lang din yan eh sa numbers game, magna-numbers game ka pa rin talaga para malaman mo kung sino yung babae talaga na down sa'yo sexually. Tapos usually yung mga sexually attractive sa'yo na babae is sila yung magsasubmit tapos susunod sa gusto mo. Kasi nga yung sexual attraction kasi yun yung highest form ng attraction kasi yun yung physical mo. So unang kita niya pa lang, wala ka pang ginagawa, hindi niya alam yung status mo, hindi niya alam yung mga nagagawa mo, capabilities mo. As in physical lang talaga, physical appearance lang, unang kita lang. Tapos yung behavior mo, yung paano ka magsalita, parang swabe ka ba magsalita, parang ganito.
tas kalmado ka lang magsalita, smooth flowing, confident, di ka kinakabahan. So dyan na-attract yung babae sa ganyan, yung physically attractive sila, tsaka yung dominant, di ba? Yung kontrolado yung sarili. Yung confident, kasi saan ba nanggagaling yung confident? Ibig sabihin, kontrolado mo yung sarili mo. Yun lang naman yan control of self. Kaya ka nagiging confident. Kasi hindi ka naapektuhan ng mga judgment ng ibang tao. Naka-focus ka pa rin sa sarili mo at hindi ka nawawala sa focus outside sa self, di ba? Yun lang naman yan talaga So, yun. Kasi 'di ba, meron kasi yung mga ligaw-ligaw talking stage. 'Di ba sinabi nga, napanood ko kanina sa podcast ni Locario. Sabi niya, meron siyang 6 ata o 7 na mindset na pag nag-isip ka, kuwari ikaw lalaki ka. Pag nag-isip ka is para kang lalaki. So, binanggit niya yung mga nag-aantay ka ng choosing signals, tsaka yung nag-aantay ka i-approach ng babae. Kasi babae lang talaga gumagawa niyan. Yung, ibig sabihin, para kang babae mag-isip kung nag-aantay ka ng choosing signals, tsaka ng approaches ng babae. Kasi di ba babae passive. So, nag-aantay lang talaga sila ng mga lalaki na mag-approach sa kanila. Tapos, yung hindi ka nakikipag-usap ka chat-chat na wala namang purpose. Ibig sabihin nyo, nakikipagkwentuhan ka, talking stage, di ba? Yan yung mga sinasabi ko, mga talking stage. Dapat pag nakipag-usap ka sa babae, may purpose. O, kita tayo, ganito kakain. Yun lang, wala nang, kamusta araw mo? Kumain ka na ba? Meron bang mga ganito? Alam mo, cute-cute mo. Alam mo yung mga flattering words, flowery, pambobola. Tapos sabay yung mga, alam mo yung nonsense na usapan. Alam mo yung weather ngayon parang mainit. Ay parang maulan. Yung mga ganyan, yung mga shallow talk na wala namang kinalaman sa walang purpose siya, walang purpose. So yun sinasabi. Di ba yung mga babae, ganyan yan makipag-usap. Sasabihin niya, bago ako makipagbimbangan sa'yo, kailangan kilalanin kita. Getting to know daw, di ba? Tapos talking stage, magpupuyat-puyat kayo, 2 oras kayong chat-chat. Kaya alam ko yan kasi nung kabataan ko, naranasan ko rin yan, di ba? So walang kwenta yan, nag-uubos ka ng oras. Wala namang kinalaman yan. Wala naman din palang pinagkaiba dun sa mahabang beses mo kinausap yung babae sa direct approach mo. Unang kita mo pa lang, niyaya mo na. Kasi ito ang mamumulat mata nyo. Ang sexual attraction is instant yan. Hindi kayang yung i-fake. Kasi yung katawan yan yung katawan, ibig sabihin attracted ka talaga dun sa tao na yon, sa pagiging siya. Ibig sabihin physical appearance niya tsaka yung behavior niya. Kaya nga mapapansin mo, di ba, may mga average looking lang naman na lalaki tas tahimik. Now, pero nagkakaroon pa rin ng babae, di ba, taliwas sa lipunan yun, di ba? Mostly ng mga lalaki, kailangan extrovert ka, madaldal, dominante, mga ganyan. Meron mga ganon. So, yun yung sinasabi natin na yung sexual attraction ng babae is instant talaga. Kahit naman ikaw, di ba? Saan ka ba titigasan? Sa malalaking jogo at saka Coca-Cola yung katawan, di ba? Tapos, pangalawa na yung ugali. Kung feminine ba siya, magsasubmit. Now, maganda nga katawan niya, magaspang naman siya, nawawalan ka rin ng gana, di ba? So, dapat in alignment. Feminine yung itsura, sexy katawan, Coca-Cola. Ganun din sa lalaki. Magiging physically attractive siya kung masculine yung katawan niya. Hindi naman yung super laki ng katawan, di ba, buff? Hindi naman sinasabi natin ganun. Basta healthy looking lang. Tsaka yung behavior niya, hindi needy, hindi parang babae. Basta may mga binanggit pa siya na 6 ata yun or 7. So yun yung sinasabi natin, di ba? So, mabalik tayo sa topic, di ba? Kasi maraming topic niyan Ang dami ko nakikitang nagpo-post na kepyas lang daw yung ambag ng babae, mga ganyan.
kung gusto ka ng babae, ikaw magbibigay ng purpose sa kanya eh. Tsaka ikaw magbibigay ng program sa kanya. Kasi nga papasok siya sa program mo eh. Yung mga lalaki na reklamador, hindi nag-uutos yon, hindi siya nagli-lead, di ba? Hindi siya nagli-lead, hindi niya inutusan yung babae niya. Tapos ine-expect niya yung babae magkusa. Nako, wag mo i-expect yung babae magkusa kasi ina-adapt niya lang. Passive nga yung babae eh. Pagpalagay na natin walang sariling utak yung babae, hive mind. Kung ano lang yung mga nakagawian niya, ia-adapt niya lang. Kaya pansinin mo, 'di ba? Yung mga lalaki niya, mga naging ex, yun yung nag-program sa kanya, 'di ba? So pare-pareho lang 'yan. Now, kung ikaw nagli-lead ka, kahit sabi mong 100 pa na lalaki yung body count niyan, tapos ikaw 1:1 ka, iba yung program mo, inutusan mo siya kung paano makipagrelasyon sa'yo, is ikaw pa rin mag-i-stand. Walang comparison. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga ako pag nakipagrelasyon ako, hindi ko tinatanong yung body count, mga kung ano-ano pang mga sexual history ng babae, mga ganyan. Kasi nga 1:1 ka, 'di ba? Ibig sabihin, iba yung program mo. Kuwari, mahilig ka maggala-gala. So, ikaw yung ganyan, di ba? Tapos, gusto mo magluto ng mga unprocessed food, meat-based diet ka lang. Nauutusan mo yung babae mo na ganyan. Eh, usually naman ang mga kasalamuhan ng babae na lalaki, pare-pareho lang ng ginagawa. Pagsisimp lang, di ba? Puro hatid sundo, tapos gala-gala, walang ano. Kaya rin nagustuhan si Bugoy kasi kakaiba talaga kasi nga grind yung ano niya eh. Biruin mo, ang dami-daming lalaki. Eh, sa dami ng lalaki, isa lang yung program nila, yung blue pill mindset. Pagpi-please lang sa babae, 'di ba? Kung ano yung gusto ng babae, sila nag-a-adjust. Now, kung hindi mo sinusunod yung babae, may sarili kang identity, mangingibabaw ka talaga kahit sabihin mo pang 100 pa yung na-meet niyang lalaki sa buong buhay niya eh. Kasi 1:1 ka nga eh. Nag-iisa lang yung itsura mo, nag-iisa lang yung behavior mo, nag-iisa lang yung tono ng boses mo. Tapos, hindi ka nag-a-adjust sa babae. Na kung pag nag-adjust ka sa babae, sa gusto niya, mawawalan siya ng gana kasi weak ka eh. Yun lang naman yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag kang mag-expect na magkukusa yung babae para makisama sa'yo. Iti-train mo yan. Kaya ka nga magda-numbers game eh. Di ba magda-numbers game ka? Hanap ka ng babae na gusto ka sa ikaw. Ibig sabihin, o-offera mo yan ng bembang agad ng umpisa. Tapos, utusan mo na succeeding, magiging consistent. Ang gagawin lang ng babae, oo lang siya ng oo, susunod lang siya na susunod. Kasi nga, leader ka nga, yung babae, follower. So, ganun talaga ang perfect dynamic. Now, pwede ka naman sigurong maging follower, 'di ba? Kung nakikinabang ka rin, palasa ka na, pero hindi ko advisable 'yun. Kasi ang tao na fed up. Pag na-fed up, parang ikaw, 'di ba? Kung ikaw provider, ikaw pumaldo. Tapos yung babae walang trabaho. Now, sinong ayaw mawala ka? Malamang yung babae, 'di ba? Ayaw niya na mawala ka kasi doon nakasalalay survival niya, dependent siya sa iyo. Now, baliktarin mo yan, lalaki naman magde-defend, tapos babae yung mapera, tapos babae yung nag-uutos, tapos yung mga gusto ng babae, yung mga career, diba? Sinusunod ng babae yung career niya. So, mangyayari niyan, makahanap yan ng mga katrabaho niya na mas above pa sa'yo, i-dispatch ka niya, diba? Kaya hindi ko talaga advisable yan maging palaasa kasi nga, wala kang laban dyan, tapos tumatanda ka pa, di ba? Eh, ang babae may fallback, may gobyerno. Ay, mga single mom, may tinatanggap yan monthly sa gobyerno. Tapos, mag-content lang yan, kahit matanda na sila. Kung ano-anong content, cooking, kung ano-ano pang ka-bullshit na content, kikita na sila. Pwede pa nga, kahit 40, nag-walk, may pumapatol pa rin eh. Now, ikaw lalaki, kawawa ka, di ba? Hindi ka na pwedeng humasel sa kalye, mag-Jollibee ka. Hanggang 28 lang yung age na tinatanggap nila, di ba? Hanggang 28 lang yan. Hindi na tatanggap ng 40 yan. Di ba?
anong gagawin mo? Palaasa ka sa babae. So, mangyayari sa'yo is magiging brokey ka. Kasi once na tumuntong yung lalaki, hindi nakipag-build ng 35 na siya or 40, mahihirapan na yan. Kuwari na zero siya, mahihirapan na yan umano. Kasi ang pagpapapaldo, yung sinasabi nilang success is, it takes years. Si Bugoy na Koy nga binuno niya 15 years ata. Kasi nag-grind na siya, mga 17 years old. 34 na siya ngayon or 35. Oh. Ganon din si Makagago. Yung nakikita nyo kasi na Facebook success is sa mga babae lang applicable yun. Pero kung lalaki ka, grind talaga yan. Walang easy walang easy sa lalaki. Para ka maging influencer, kailangan maglalapag ka ng valuable talaga. Hindi ubra yung pakyut lang, hindi ubra yan. Hindi ubra yan yung pakyut lang, sa babae lang gagana yan. Kaya nga natatawa ako sa mga lalaki na nagko-comment gusto 50-50, gusto sagutin daw sila. Nagja-jackpot sila. Nako, time and time will tell. Ang dami ko na nakita ng lalaki na naging brokey, nag-end up. Tapos yung iba 40, nagsisi ako kasi naging palaasa ako sa parents ko tsaka doon sa asawa ko, tas iniwan na ako. Brokey na ako. Maraming pogi ganyan na yung naranasan Paano ko nalaman to? Sa mga kapitbahay ko. Diba? May mga kapitbahay ako na may tsura. Single sila ngayon. Oo nga, naka-reproduce sila, isa, dalawa. Pero iniwan sila kasi nga walang pera, 'di ba? So single pa rin talaga sila, wala silang kasama. So nonsense yung reproduction mo, 'di ba? Kasi wala ka rin kasama Now, yung sinasabi mo, at least naka-reproduce ako, meron akong anak. Tapos yung babae bumubuhay. Now, anong kabubuhang mindset yan? Kasi 'di ba solo ka lang, anong pakinabang niyan sa'yo? Ego boosting lang yan Parang sabihin mo, naka-reproduce ako. Pero anong pakinabang niyan sa'yo, 'di ba? Ang tanong kasi niyan kung anong benefit sa'yo ng reproduction. Hindi mo nga kasama yung anak mo, 'di ba? Wala. Ego lang, imagination mo lang, naka-reproduce ako. May magko-continue ng genetic line ko, gago ka pala Continue ng genetic line mo pag namatay ka, wala na rin yan Yun sinasabi ko sa inyo illusion yan. Kaya nga disgusto talaga ako sa reproduction kasi waste of time yan, tsaka money, effort. Tapos walang benefit yan para sa'yo personally. Actually makakabagal pa nga yan sa survival mo Once na nag-anak ka ng 19 ka or 21 or kahit sabihin na natin 24, tapos hindi pa nag-shoot off yung career mo, yung pera mo, is mangyayari sa'yo, magiging brokey ka. 'Di ba? Hindi, mahihirapan ka ng makaalis dyan sa sitwasyon na ganyan, sa pagiging brokey. Kasi nga inuna mo yan inuna mo yung ganyan yung pagpapamilya at anak na wala namang masama dyan sa pagpapamilya at anak. Kaso talagang kailangan mo mag-grind, mag-all in ka dyan 24/7. Ilan ba yung mga lalaki na ganyang kasipag? Onti lang naman sa mundo yung ganyan. Usually lahat ng mga lalaki tatamad nga batugan Kala nila kasi hindi magka-catch up sa kanila yung oras. Sa amin pa nga lang sa Mandaluyong, ang daming tamad Diba? Daming palaasa doon, daming palamunin. Tapos makikita mo, nasa labas na lang sila, tumatambay. Now, sasabihin nila, matay rin naman kasi, ganun, madali lang sabihin yan, pero nasa survival ka pa rin. Ganun din naman, pareho ka mahihirapan. Mag-grind ka, mahirapan ka. Pag broke ka, lalabas ka sa bahay mo, mamamalimos ka, papakapal na mukha, ide-degrade mo sarili mo, gagawin kang utusan. Ganun din naman. Para magkapera ka, ganun din senaryo sasapitin mo. So parehong mahirap, 'di ba?
Ang kagandahan kasi pag pumaldo, hindi ka makokontrol ng ibang tao. Mas marami kang choices. Makakapili ka nga rin ng babae. Di ba nakita niyo yung mga pinost ko sa Facebook? 25 yung babae, 53 yung lalaki. Tapos meron 26 yung babae, 47 yung lalaki. Lalo na ngayon, yung economy ngayon, ganyan na labanan ngayon. Tsaka, hindi ka considered na dominant kung broke ka. Hindi obra yung siga-sigaan, nasa real world tayo, di ba? Walang dominant tsaka mataas yung tingin sa sarili na magpapabroke, di ba? Okay lang siguro kung mag-isa ka, di ba? Okay lang yan, para kang hari. Perception mo yun, subjective reality. Pero kasi survival kasi, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Tapos yung mga lalaki, sinasabi pa, kailangan ipag-drive ako ng babae. Tapos sabayan, okay lang yan kung mas malaki talaga value ng binibigay mo kaysa doon sa ano. Kasi ang relasyon kasi hanggat may mutual benefit, kayong dalawang napapakinabangan sa isa't isa, magko-continue yan. Pero pag wala na, kuwari, yung babae, wala nang pakinabang sa'yo, tapos sabay naging palasa, kapabigat, nabibigatan na siya. Pagtingin niya sa bank account niya, 0 na parate, putya, bukas na bukas pa lang talaga, i-dispatch ka niya kahit pa sabihin mo mahal ka niya. Kasi, nangingibabaw yung gutom eh. Hindi ubra talaga yan. Kaya, palitan nyo na yung mindset nyo na ganyan, yung panglalamang, tapos mga panggagancho, kasi may cause and effect tayo. Hindi talaga gagana yan. Hindi talaga gagana yan. Tingnan mo si Atong Ang, paldo-paldo. Ngayon, wala ring freedom. Baka nga makapag-mall, hindi siya makapag-mall eh. Kasi nga, illegal yung ginawa niya eh. Yumaman ka ng illegal. 'Di ba? Tapos ang dami mong mga pinatumba, 'di ba? So yun yung sinasabi ko, cause and effect. Hindi ubra yung mga kagaguhan mo, kung ano pang katarantaduhang gagawin mo, dahil may cause and effect tayo. Kaya ang maganda talaga, maging on point ka regardless na ano mangyari dyan. Oo nga, matatagalan ka pumaldo, pero solo mo yung pera, tapos wala kang record. Biruin mo yung mabilisang paldo, Atong Ang. Sabihin nila, matanda naman na siya bago siya kahit na buhay pa rin siya eh. Hindi naman kasi mahalaga yung age eh. Ang mahalaga kasi yung present eh. No, sabihin na natin matanda na siya, marami na siyang enjoyment simula nung bata pa siya. Pero hindi mahalaga yun, ang mahalaga yung present. Biruin mo sa present, hindi ka makakilos, di ba? Dahil sa cause and effect na pinagagawa mo. Kaya nga sinasabi ko eh, yan bang ka-text mo ngayon, yan bang yung karelasyon mo, yung kinakausap mo sa chat-chat, kasama mo ba yan ngayon, di ba? Kaya hindi na-realize ko yan eh. Habang tumatanda ka, palagas na ng palagas yung mga kasama mo sa buhay. Doon ka na maniniwala, ay tama pala si R.L. Jacob na you live alone, you die alone. No? Kasi malalagas na yung mga kasama mo. Nag-i-end talaga yung relasyon. Parents mo mga wala na, magkakasakit, di ba? Kapatid mo, iba-iba na kayo ng lane. Tapos kung may anak ka naman, tumanda na yung anak mo, naging 30 na yan. Magkapamilya at anak. Paano kung broke yan? Hindi nagstay sa'yo, di ba? Hindi pasanin mo yan. So ano ang lesson dito? Ito matinding calculation to ng utak ko Pera lang talaga mahalaga kahit anong paikot-ikot mo. Pera lang talaga. Kasi di bali na single ka. O kung gusto mo naman may karelasyon ka para irespeto ka, tapos ikaw yung dominant, sa pera pa rin talaga iikot eh. Di ba nga sa Brifolds law, walang relasyon na mangyayari kung walang mabe-benefit yung babae sa'yo. Kahit ano pa man yan, monetary, emotionally, di ba? Pero usually, monetary na yan pagka 25 pataas na yung babae. Gagana lang yung mga panguto mo sa mga high school. Pero ganun pa nga rin, pataas ka ng body count, may nabuntis ka ng high school,
Wala rin, di ba? Paycheck to paycheck rin yung mangyayari sa'yo at magiging brokey ka. Kaya yun sinasabi ko eh. Sa calculation ng utak ko talaga, magkakaroon ka talaga ng power pagka marami kang pera. Pero yung sources ng funds mo, passive, hindi yung funds na nagpe-paycheck to paycheck ka para lang kumita ng pera, or yung parang mga doktor, 'di ba? Kasi yung mga doktor hindi sila papasok sa trabaho or hindi sila oopera or makikipagsalamuha sa pasyente, wala rin silang pera. Hindi yan yung sinasabi ko Sinasabi ko na marami kang pera, yung may freedom ka, ibig sabihin passive. Yung meron ka ng 50 million sa bank account mo, kumikita ka ng interest na 100,000 pesos in a month or 50,000 pesos in a month. Ganun yung interest pagka may 50 million ka. Or meron ka stocks, properties for rentals, or basta any royalties sa mga creative stuff na ginawa mo. Kaya yun yung sinasabi ko, hindi kagaya ng mga professional na sinasabi nila, doktor, dentista. Kasi no work, no pay pa rin yan eh. Hindi pa rin yan passive talaga. Nakakataas na status yan, pero yung lifestyle mo, wala ka pa rin choice eh. Diba? Tatrabaho ko pa rin talaga na hindi yan yung sinasabi ko. Sinasabi ko, pumaldo ka pero may passive income ka. Yun yung goal mo talaga. Gumawa ka ng books. Actually, talagang papaldo na ganyan na may passive income yung mga creative na tao. Kasi sila nakakaisip ng mga applications, may mga royalties sa online. May exploit ng mga creative na tao yung online talaga. Sila yung papaldo talaga ng ano. Itong ginagawa ko, creativity to, di ba? Sasalita ng ganito. Creativity to. Now, hindi lang nakakagain ng traction to kasi nga shadow yung mga information ko eh. Halo-halo na to na information ng mga iba pang mga shadow na tao, 'di ba? Pero yung mga pang-common na information is hindi siya matatap ng common na mind, yung average na utak. Kaya hindi siya para sa lahat, 'di ba? Yung sinasabi ni Bugoy na Koy. Hindi siya talaga para sa lahat. So, paano ka magkakagain ng power? Tama yung sinabi ni Andrew Tate. You want more women? Gusto mo mag-submit mga tao sa'yo, hindi lang babae, pati mga katrabaho mo, pera. Pera talaga. Kasi kailangan nila yan dahil sa survival. Paano ba magsasubmit yung tao sa'yo? Diba? Paano sila magsasubmit, diba? Siyempre, kailangan nakasalalay survival nila sa'yo, which is pera talaga. Diba? Kaya tama yung sinabi ni Andrew Tate na pera mahalaga. You want more bitches? Paramihan mo pera mo. Gusto mo ng kotse? Paramihan mo pera mo. Gusto mo maraming tao na lumapit sa'yo dahil sa benefit na makuha? Paramihin mo pera mo. Gusto mo mag-submit babae mo? Yung talagang uutusan mo talaga lahat? Paramihin mo pera mo. Ito logic ng pinag-uusapan natin sasabihin, paano pangit ka? Pangit ka. Pangit ka. Sabihin na natin pangit ka. Pero milyones naman pera mo. Magbabayad ka ng mga walker, 'di ba? Hindi mo mabibili yung pagmamahal ng ang daming salat na babae diyan na willing. Ang daming kaya yun yung sinasabi na nakakapogi rin yung pera eh. Kasi ibig sabihin, dominant ka. Isa yan sa mga attractive traits. Machiavellian, narcissist, pati yung psychopathy, di ba? Mga yayaman lang na tao, mga ganyan, mga ubod ng selfish, di ba? Hindi ka yayaman kung hindi ka selfish or hindi ka Machiavellian. Sa calculation ko na ng utak ko, hindi ka talaga yayaman kung wala kang ganyan traits. Na kasi paycheck to paycheck ka, di ba?
wala kang strategy para maka-ahead ka sa buhay. So yung sinasabi nyo na alisin nyo na yung mindset na 50-50, gusto nyo ilibre kayo ng babae. Comfort zone yan. I promise you, magiging broke ka niyan sa ganyang mindset na gusto mo ililibre ka ng babae. Maganda lang yan, own gesture. Actually, ako nga, bigyan ako ng babaeng pagkain, tinatanggihan ko eh. Pati nga yung mga tao, alam mo yung mga tao nagbibigay-bigay sa akin ng pagkain, tinatanggihan ko yan eh. Kasi alam ko walang libre. Bribe yan, promise. Hindi siya bribe as in talagang contract. Ang contract niyan subconscious kasi alam mo yung reciprocation principle, parang na-wired kasi tayo na pagka binigyan ka, magi-give back ka, ganun, di ba? Now, kung machiabelyan ka, hindi mo gagawin yan. Pero mostly ng tao, di ba ganun? Hindi ko sinasabi personally sa'yo, di ba? Kung machiabelyan ka, hindi ubra yan. Kasi ako, ginagamit ko talaga yung mga meron nga akong mga, ngayon, hindi ko na kinokontak. Yung stepsister ko, nakitara ako 6 weeks, di ba? Hindi ko kinokontak, di ba? Tuwing Christmas lang. Merry Christmas, Happy New Year, ganun lang. Ganun din yung kaibigan ng kapatid ko, pinatira ako ng 9 weeks. Kada Christmas lang, babatiin ko lang. Wala na. Kasalanan naman nila yun, di ba? Dahil tinulungan nila ako eh. Pero may effect naman din sa kanila yun. Kasi nga, yung presence ko, di ba? Hindi naman sila tutulong sa akin kung hindi ko sila napapasaya dahil lang sa presence ko, di ba? Ganun lang naman yun eh. Hindi naman tutulong yung mga tao dahil lang naawa sa'yo or something. Siyempre, at the same time, may pabalik pa rin yan emotionally or wisdom na dinadrop ko habang nakikipag-usap sa kanila. So, yun pa rin yan. May benefit pa rin. Tsaka wala akong nilabag na batas na punersa. Hindi ako namilit na, makaawa. Naku, hindi ko ginawa yan, yung magmakaawa. Tangina. Magmamakaawa na, pati yung kaibigan ko na katrabaho dati sa Pilipinas. Sabi ko, sunduin mo naman ako dito sa sa Hamilton, tapos i-drop mo ako diyan sa Oakland. 2 oras 'yon. So para reciprocation, ginawa ko, nilibre ko na lang siya sa Filipino store, $50. Sabi ko kasi bayaran ko na lang yung gas mo. Kasi pag nag-Uber ako, mahal, di ba? 2 oras yung biyahe. Abutin ako ng 500 or something. Tapos, yung ko pa, nire-reject. Yung card ko, nire-reject. Kasi nga TI ako, targeted ako, di ba? Nire-reject yung ko. So, nangyari sa akin nun is, tinatanggihan niya yung panggas na alok ko. So, ginawa ko, nilibre ko na lang siya pagkain, tsaka coke. Masaya na rin siya, di ba? Babae yun, babae yun. Lahat ng mga ito maganda, lahat ng tumulong sa akin babae. Tapos yung mga sinasabi nila woman hater, mga ganyan, woman hater, lahat ng tumulong sa akin babae. Kaya hindi ko hate yung mga babae kasi yun down din ako. Lahat ng tumulong talaga sa akin babae. Walang lalaking tumulong sa akin. Kaya yung sinasabi ko sa inyo eh. Biruin mo, stepsister ko, kaibigan ng kapatid ko, matanda na yun, lola na yun, 60 na yun eh. 60 plus na yun, retired na yun. Tapos itong katrabaho ko, pati yung sa akin, gumawa ng referral para matanggap ako sa trabaho, babae rin yun. Walang tumulong sa aking lalaki. Kaya nga kung maghihinangkit talaga ako sa lalaki, ako mag-hate kasi nga, walang tumulong sa akin lalaki, babae ang tumulong sa akin. No? Tapos sasabihin nyo, bitter ako sa babae, sawi sa pag-ibig. Tangina, paano mo i-hate yung gender na yun yung tumulong sa'yo, di ba? So paano? Para makuha mo ang gusto mo, pumaldo ka. Pera lang talaga iikot lahat. Peace.